Kaligayahan na ni Arnel ang magpunta sa mga lugar na labis na nakakaintriga sa kanya, kagaya na lang ng mga lugar na may historical stories. Mahilig siya sa nakakatakot at delikadong mga gawain, kagaya ng ghost hunting at paglalaro ng mga games, kagaya ng Ouija board. Ang pinaka-latest na naging interesante sa kanya ay nang maikwento ng kaibigang si June ang tungkol sa isang beach sa San Joaquin. Sabi ng kaibigan, may nagpapakita raw na syokoy sa dalampasigan sa mga piling tao. Sige na pare, promise, matutuwa ka talaga kapag nakarating tayo doon. Minsan lang tayo ilibre na din eh. Aya sa kanya nito. Si Nadine ang pinakamayaman sa kanilang magkakaibigan. Palibhasa isang maimpluwensyang kongresista ang ama nito. Kaya nasusunod ang lahat ng luho. Sa katunayan, pati na yata sila magkakaibigan ay nabibigyan ng special privileges tuwing nalalaman na kaibigan sila ng anak ng congressman. Sige, susubukan ko. Kailangan ko pa kasi magpaalam kay mama. Alam mo naman yun, maraming tanong bago pumayag. Ayoko din naman na mag-alala siya. Wika ni Arnel, kaya natuwa naman si June sa tugon nito. Ayos! Sigaw na bulalas ng kaibigan. Kaagad na nagpulong ang magkakaibigan sa pamamagitan ng group chat. Sa pangunguna ni Nadine, ipinaalam niya ang nalalapit nilang Christmas vacation di umano sa isang beach. Hindi ito private resort dahil may mga nakatira naman daw na mga residente sa malapit. Saan mo ba na-discover ang lugar na ito? Tanong ni Arnel sa dalaga. Saan pa ba? Hindi kay dad. Proud na wika ni Nadine. As of now, wala pang naipapakitang litrato sa kanila ang dalaga. Pero base sa description nito, mukhang maganda naman ang lugar. Sabi pa ni Nadine, maliit na baryo lang daw ang San Joaquin. Pero nagsisilbing supplier ng isda ang mga mamamayan sa palibot ng bayan na ito. Iyon ang ikinabubuhay nila. Kaya kahit papaano, nakakausad naman sila sa pang-araw-araw. Pagsapit ng Sabado, bumiyahe na ang magkakaibigan papunta sa nasabing beach. Mula sa Maynila ay babiyahe sila ng halos 8 oras. Maingay sila din sa biyahe. Panay ang kwento ng mga nagagandahang lugar na napuntahan niya sa Paris. Samantalang sina Sheena at Lori naman tahimik lang sa isang tabi. Si Paul na boyfriend ni Nadine ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Habang sina Arnel, June at Todd ay nakatanaw lang din sa bintana. Hindi naging madali ang ginawa nilang transportasyon dahil baku-bako ang kalsada papasok sa nasabing lugar. Sobrang layo pa pala nito sa highway, no? Mabuti na lang, nakapamili na tayo ng mga supplies kanina. Untag ni Sheena na ikinatango naman ni Lori. Oo nga, biruin mo, almost an hour din ang ginugol natin sa rough road. Wika niya. Relax lang mga friend. Kapag napagod naman tayo sa biyahe, I assure you, maglalaho ang lahat ng iyan kapag dumating na tayo sa dalampasigan. Wika ni Nadine, kaya sumang-ayon na lang din ang lahat. Hindi nagsisinungaling ang dalaga nang tuluyan na nga silang makalagpas doon sa rough road. Tunay ngang isang paraiso ang natatanaw ng kanilang mga mata. Kulay puting buhangin, sariwang kapaligiran at mabining hampas ng alon sa dagat. Tila ba isang lugar na malayo sa kahit anong stress at toxicity. Grabe Nads, ang ganda nga dito. Wika ni Lori at tinanggal kaagad ang kanyang suot na sapatos para damhin ang mainit-init na buhangin sa kanyang talampakan. Sana nga lang talaga no, walang aswang dito. Wika ni June na ikinatawa ni Paul. Umiling naman si Todd na dati pang may personal na karanasan tungkol sa mga aswang. Hindi magandang biro yan mga pare. Ang mga aswang,
Dapat nagtatago lang yan sa kanilang mga lungga. Hindi sila dapat nangingialam sa lahat ng mga balak natin. Alam nyo na, peligroso kapag nakasalamuha natin sila. Ibig sabihin, pwede tayong mamatay kapag inatake nila tayo. Mahabang paliwanag ni Todd. Kaya tawa ng tawa na ginulo ni Arnel ang buhok nito. Ang drama mo pare, ang ganda ng lugar na ito. Mas maniniwala pa kami na may Shokoy o Serena ang narito kaysa dyan sa sinasabi mong aswang. Wika niya, kaya nagtawanan ang lahat. Iiling-iling na ipinagmalaki na lamang ni Todd ang kanyang hawak na di umano ay isang mutya mula daw sa pangil ng kidlat. Nagtataglay daw ito ng pambihirang lakas at bilis na hindi kayang tapatan ng kahit sino man. Paano? Pumunta na tayo sa mga cottage na makapagpahinga na tayo. Wika ng dalagang si Nadine. Tuwang-tuwa naman ang lahat at nagkanya-kanya na sa pagbitbit ng kanilang mga maleta. May kalakihan ang cottage na kanilang pinasukan. Yari sa nipa ang bubong ng cottage na iyon, tapos kawayan ang sahig. May komportableng kama na din at mga appliances. Pwede pa na tayo magluto dito? Wika ni Sheena, kaya naman napatango si Arnel. Tama ka, marami ring laman ang ref. Makakapamili tayo ng makakain natin. Anito, narinig ni Nadine ang usapan, kaya natawa siya saka nagkibit balikat. Courtesy of dad yan, kaya may laman na agad. So ano, maglaro tayo mamaya? Meron sila ditong banana boat, jet ski, at mga bangka para sa island hopping. Imporma ni Nadine na ikinasabik pang lalo ng mga kaibigan. Napansin niya ang isang isla sa tapat ng kanilang kinaroroonan. Interesante ang isla na yun Aniya, kaya nanlaki ang mga mata ni Nadine. Hindi iyan kasali sa pagpipilian, dear. Alam mo kasi, nakakatakot ang history ng isla na iyan. Dating tahanan ng mga lokal na residente. Kaso lang, may mga nangyari na hindi maganda. Nagkaroon raw ng nakakahawang sakit kung saan kailangan silang i-quarantine at huwag papasukin dito sa isla na kinaroroonan natin. Marami raw ang namatay riyan at di kailanman napasok ang lugar na iyan. Kwento ni Nadine na mas lalong nagbuhay sa interes ni Arnel. Gustong gusto niya ang mga bagay na kagaya ng ikinikwento sa kanila ngayon ni Nadine. Parang may adventure sa isla, sakali mang mapagpasyahan nilang tumawid doon. But on the second thought, pwede namang hindi na siya magpaalam sa mga kaibigan. Kaya niyang magpunta sa lugar na iyon ng mag-isa at aalis din siya ng tahimik nang walang sino man ang makakapansin sa kanya. Duda siya kung may tao pang nakatira sa isla dahil sabi nga ni Nadine, ilang dekada na din ang lumipas nang nagkaroon ng pandemya sa islang iyon. Nagpasya na muna ang binata na magpalakad-lakad sa dalampasigan. Nakita niya sina Lori, napapalapit kina Nadine. Nakisali naman siya sa kumpulan. Halos hindi mapaghiwalay sina Paul at Nadine. Kaya tinudyo nila ang dalawa na walang hotel sa beach. Dahilan para mas lalo pa silang asarin ng mga ito at nag-PDA sa harapan nila. Sa pangunguna ni Lori, naupo sila sa buhangin habang nakatanaw sa dagat. Kagaya ni Arnel, natanaw ng dalaga ang isla, kaya inaya niya ang babae na humiwalay muna sa mga kaibigan. Alam mo Lori, bala kong pumunta sa islang yan mamayang gabi. Ano, gusto mo sumama? Nakangisi niyang sabi. Sa kanilang magkakaibigan, si Lori ang masasabing katulad niya ang hilig. Kaya namilog ang mga mata ng dalaga. Tinatanong pa ba yan? Of course, gusto ko sumama. Wika ni Lori. Sabi pa ng dalaga, baka marami silang makitang magagandang lugar doon. Minwestrahan pa nga siya ng kaibigan na magdala ng kamera para makuha na nila ng litrato ang bawat sulok ng misteryosong lugar. Sigurado ka dyan paniniguro ni Arnel. Tumango si Lori at kumiti sa kanya. Nag-thumbs up ang dalaga, saka sinabihan siyang
Mamaya na nila planuhin ang gagawin kapag may iba nang pinagkakaabalahan ang mga kasama. Oo, basta wag mo nang ipagsabi sa iba ha. Wika ng dalaga, tumango si Arnel. Dahil sa maaga pa naman, pinili muna nilang abalahin ang sarili sa pag-iihaw ng isda na nabili naman ng magkasintahang Paul at Nadine sa may dalampasigan. May naglabas ng beer at nag-video okay. Tuwang-tuwa sila hanggang sa sumapit ang hapon. Lupaypay na ang lahat, maliban sa dalawa na nagbabalak umalis. Bandang 7:00 ng gabi, nang mabagal na lumapit sa kanya si Lori. Nakabakpak na ito at may dalang flashlight. Natawa kaagad si Arnel. Handang-handa ka na ah. Paano sina Nadine at Sheena? Tanong niya rito. Tulog na sila. Saka may nakausap akong manong kanina. Pwede pala tayong rumenta ng bangka na magagamit natin papunta roon. Ang totoo nga niyan, nakakuha na ako. Ayun o. Wika ni Lori, sabay turo sa bangka na nakahimpil lang sa baybayin. Napangisi naman si Arnel. Aba, mabilis ka yata ngayon ah. Parang mas excited ka pa sa akin na makarating roon. Abay oo naman. Oh, papaano? Tara na. Aya ni Lori kay Arnel. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa bangka. Pinagtulungan pa nilang itulak ang bangka sa dalampasigan hanggang sa magawa na nilang pumalaot. Hindi naman sila natatakot dahil may gasera ang bangka. Kinuha niya ang hawak na 2 walkie-talkie at iniabot sa binataang isa. Takang pinagmasdan siya ni Arnel. Oh, para saan naman yan? Tanong pa nito. Just in case na magkahiwalay tayo ng hindi sinasadya. I mean, para lang naman ito sa emergency. Kailangan natin ito para makontak ang isa't isa sakaling mawala ng signal ang phone natin doon. Paliwanag ng dalaga. Ayon pa dito, sakali mang hindi sadyain na magkahiwalay sila, raradyuhan nila ang isa't isa. Ang lamig ng hangin? Wika ni Lori nang nasa gitna na sila. Si Arnel naman ay tahimik lang na nagsasagwan. Inabot din sila ng mahigit 30 minutos hanggang makadaong sila sa isla. Napangiti ang dalawa. Sa wakas ay narating na nila ang islang kanilang tinatanaw lang noong hapon. Inalalayan ni Arnel ang dalaga na makababa. Para safe, bago sila nagtungo sa kung saan mang lugar na nais nilang pasyalan, ay tinakpan muna nila ang kanilang bangka nang sa gayon hindi ito magamit ng kung sino man na nasa isla. Gosh, anong klaseng lugar ito? Parang ghost town. Mahinang wika ni Lori. Nakaumang ang kanya-kanyang hawak na kamera para manguha ng litrato. Alam mo Arnel, pwede natin itong ibigay sa isang channel station. Siguradong ipifeature nila ang lugar na ito sa kanilang mga segment. Tapos, mababayaran tayo dahil tayo rin mismo ang magiging tour guide nila papunta rito. Magkakapera tayo noon at makikilala. Ang saya-saya noon, sisikat tayo. Maingay na wika ng babae habang sinusuyod nila ng tingin ang paligid. Hindi nila maiwasang mamangha. Kahit luma na at mukhang abandonado ang nasabing isla, may mga kabahayan naman at mga makalumang infrastruktura. May simbahan at sentro kung saan doon yata dinadala ang mga residenteng nagkakasakit. Panay lang sila sa pagkuha ng mga larawan. Marami-rami na rin silang nakuhanan nang makarinig sila ng ingay sa bandang likuran na tila ba isang palengke. May nagtatawanan, may nagkakasiyahan at mukhang may mga nag-aargumento. Naririnig mo ba yun? Tanong ni Arnel. Tumango naman si Lori. Oo, naririnig ko. Parang may umiiyak din eh. Pwede kaya natin tignan kung ano ang meron? Paalam ng babae. Tumango na lamang ang binata at sinabing basta mag-iingat lang sila at manatiling nakatago. Wala naman siguro silang magiging problema roon. Halos gumapang sina Lori at Arnel para lang maisagawa ng maayos ang kanilang binabalak.
nang walang sino man ang makapansin sa kanila. Tumambad sa kanilang harapan ang maingay na lugar na tila paradahan. Nagulantang sila sa dami ng nakikita nilang mga tao. Abala at tila may pinagkakaguluhan. Paanong maraming tao sa islang ito? Akala ko ba abandonado na ito? Bakit may mga tao? Naguguluhang wika ni Lori. Umiling si Arnel. Siya man ay inakalang wala ngang tao sa nasabing lugar dahil nga wala namang palatandaan na may nakatira sa lugar na iyon. Dahil sa kagagalaw ni Lori, hindi niya sinasadyang maihulog ang kanyang walkie-talkie kaya naiwan niya ito sa buhanginan. Baka mali lang ang natanggap nating impormasyon. Baka meron pa rin talagang mga naninirahan rito. Tanging nasabi ni Lori at sinubukang lumabas sa pinagtataguan nang pigilan siya ni Arnel. Teka, huwag muna. Pagmasdan mo ang mga taong iyan. Marurungis at parang hindi sila naliligo. Ang mga kuko nila ay ubod ng haba. Tapos karamihan sa kanila, mga nakapaalang. Anong kasiguraduhan natin na ligtas silang lapitan? Paano kung mga kanibal ang mga iyan? Gaya ng mga napapanood ko sa mga dokumentary sa ibang bansa tungkol sa mga islang hindi pinupuntahan ng ibang tao dahil galit sa dayo ang mga nakatira. At marami rin di umano ang nakatirang mga kanibal. Ginagawang pagkain ang mga taong dumadayo sa kanila. Paano kung ganoon rin sila rito? Wika ni Arnel. Napalunok ng laway si Lori sa narinig. May punto nga naman ang binata. Iyon ang kailangan nilang malaman bago pa man sila magpasyang lumapit. Kailangan din naman nilang mag-ingat, lalo na at mga dayo sila sa lugar na ito. Mabuti na lang talaga, may mga dala silang cellphone. Kahit papaano, aware sila kung anong oras na o kung may signal ba sa lugar na kanilang kinaroroonan. Huminga ng malalim ang magkaibigan. Sa tingin nila, kailangan na nilang umalis. Bago pa man sila tuluyang makaalis sa pinagtataguan, nagulantang sila sa mahinang kalabit mula sa kanilang likuran. Naniga sa labis na takot si Lori. Siya ang naunang napalabas ng kanilang pinagtataguan, kaya hindi nila alam kung paano ba ang kanya magiging reaksyon. Ano bang kalokohan ang pumasok sa inyong isipan at nagawa niyong mga hasta pasukin ang aming lungga nang hindi kayo nagpapaalam? Paos na boses ang narinig ng dalawa, kaya gayon na lang ang kanilang panginginig. Abot langit ang dasal nila na huwag naman sanang mga tulisan ang nakahuli sa kanila. Mabuti na lang at mabait na tao pala ang nakakita sa kanila. Isang babaeng sa tingin ni na Lori ay kasing edad lang din nila. Hindi kayo dapat nagpunta dito. Sa tingin ko, hindi kayo taga kabilang isla, no? Wika nito na ikinatango naman ang dalawa. Mga taga Maynila kami. Pasensya na, nangahas kaming magpunta sa lugar na ito. Wika ni Arnel. Kagaya ng mga nakita nilang tao kanina, nakayapak lang din ito at magulo ang buhok. Lumang-luma na ang damit na tila ba hindi nakakatikim ng paligo sa loob ng ilang taon. Ako si Ana, isa akong aswang. Wika noon na nagpalaki sa mga mata ng dalawa. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Tanong ni Lori. Umiling si Ana. Kumalma kayo. Oo nga at isa akong aswang, pero hindi ako kumakain ng tao. Kontento na ako sa karne at laman loob ng hayop. Sa mga ganoon lang ako nabubuhay. Tila ba normal na lamang kay Ana na sambitin ang ganoong bagay? Humarap si Lori kay Arnel. Arnel, seryoso nga siya. Kaya siguro kailangan natin mag-ingat. Aniya na ikinatawa ni Ana. Mas dapat kayong mag-ingat sa mga taong nakita nyo kanina sa baryo. Sila ang hindi kumikilala ng kung sino ang kanilang kaharap. Kung dapat pang biktimahin o hindi. Para maintindihan nyo ang gusto ko ipahiwatig, halika, pasukin natin ang bahay na iyon. Nagpatiuna kaagad si Ana sa nadaanang kamali. Iyari ito sa kawayan at kugon ang ginawang panapin sa dingding at bubungan. Medyo butas na rin ang dingding noon.
Sumunod naman ang dalawa at nahindik sa kanilang nakita. Mga putol na katawan ng tao, may mga laman loob, iba't ibang klase ng karinang tao kagaya ng bata, matanda, babae at lalaki. Nais pa sana nilang masuka nang makakita ng sanggol na nakasabit sa sabitan ng isa sa mga dingding ng kamali. Diyos ko, totoo nga! Nanginginig na wika ni Lori na ikinailing naman ni Arnel. Para sa kanya, isang malaking pagkakamali ang pangahas nilang pagpunta sa islang iyon. Pero paano naman sila makakaalis? Paano kung niloloko lang sila ni Ana? At ito naman talaga ang gustong suluhin sila para gawing pagkain. Habang abala sa pagpapaliwanag si Ana, mahigpit na hinawakan ni Arnel ang kamay ni Lori. Nagtatakang napatingin ang dalaga. Bakit? Kapag sinabi kong takbo, sumabay ka sa akin sa pagtakbo. Huwag kang lilingon o magtangkang tawagin si Ana. Tayong dalawa lang ang aalis. Mahina niyang wika kaya walang nagawa si Lori kundi ang tumango. Sige. Nagbilang sa kanyang isipan si Arnel at hinawakang muli ng mahigpit ang kamay ni Lori. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay na ng hudyat si Arnel. Takbo! Samantala, sa kabilang isla naman, hating gabi nang magising si Nadine. Sobra siyang nalasing sa naging inuman nilang magkakaibigan kanina. Medyo sumakit pa nga ang kanyang ulo. Pero magagawa niya naman ang paraan kung papaano mawala ang sakit. Kailangan niya lang uminom ng gamot. Bumangon siya at nagtungo sa ref sa tabi. Hinalungkat ang laman noon at napagtantong may nakalimutan siyang silipin. Binalingan niya ang mga kaibigan sa kama. Tanging si Sheena lamang ang napansin niyang mahimbing ang tulog katabi niya. Sinubukan niyang sumilip sa labas pero wala naman siyang makita. Kaya agad niyang ginising si Sheena. Sa kabilang kwarto naman, naghahanapan na din sina June, Todd at Paul. Hinahanap nila si Arnel. Natuklasan nilang wala ang cellphone ng binata maging ang kanyang kamera. Sa katunayan, naabutan sila ng mga babae sa kwarto na abala sa pag-uusap. Guys, nakita niyo ba si Lori? Bungad kaagad ni Nadine. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Iling ang isinagot ni Paul. No babe, actually pati nga si Arnel ay nawawala rin. Wika ni Paul na ikinasindak ni Nadine. Hindi siya pwedeng magkamali. Mukhang nagpunta nga ang dalawa sa isla sa tapat. Padabog na naupo si Nadine sa kama. Pinagsabihan ko na si Arnel na huwag pupunta sa isla sa tapat. Pero mukhang sinuway niya ako. Wika niya, kaya nagtaka naman na nakiusyoso si Todd. Bakit? Ano bang meron sa islang iyan? Takang tanong nila. Pilit ang ngiti na iginawa ni Nadine sa kanyang mga kaibigan. Mga aswang. Sila ang uri ng nilalang na nasa islang iyan. Mga manananggal. At trust me, pumapatay sila ng tao. Wika ni Nadine na nagpasinghap sa kanyang mga kasama. Tumayo si Paul at nanguna sa kanyang mga kaibigan. Kung ganun, kailangan natin sila sundan. Wika niya na sinang-ayunan naman ang lahat. Nagkanya-kanya na sila sa paghahanda ng mga gamit. Maging si Nadine ay kabado dahil pakiramdam niya siya ang kailangan sisihin sa lahat. Inisip niya na kung hindi lang sana niya binanggit ang tungkol sa isla, ay hindi magkaka-interes ang mga kaibigan niya na magpunta doon para tuklasin kung ano mang meron. Mabuti na lang talaga, hindi ipinaramdam ng mga kaibigan niya sa kanya na may ambag siya sa magiging kapahamakan noong dalawa. Hanggat maaari, ayaw niyang masisi. Teka lang guys, may sasabihin ako. Pigil niya sa mga ito bago pa man sila makaalis. Nagsitigil naman ang mga ito na napatingin sa kanya. Aswang ang makakalaban natin doon, kaya kailangan natin ng pangontra laban sa kanila. Aniya na sinugundahan naman ni Sheena.
Tama si Nadine, lalo na at pagkakaalam ko, ang mga manananggal ay mahilig mandagit ng tao papaitaas. At kapag nagpumiglas ka, ay bibitawan ka na lang bigla. Kaya, wala ka ng kawala kapag nadagit ka na nila. Sa kanila huhugutin ang puso mo at ibang laman loob na siyang habol talaga nila sa kanilang mga biktima. Imporma naman ni Sheena. Saglit ding nahulog sa malalim na pag-iisip sina Todd at June na may pareho ding nalalaman tungkol sa mga manananggal. Sa pagkakaalam namin, takot sila sa suob. Wika ni Todd. Anong suob? Si Paul. Ito ay isang uri ng kawayang bagakay na ginagawang sibat sa amin sa bukid. Takot ang mga manananggal dito dahil pwede silang sumabit sakali mang magkamali sila ng galaw. Paliwanag naman ni June. Nagsitanguan naman ang lahat. Kung ganun, saan naman tayo makakahanap ng kawayang bagakay dito? Tanong ni Paul. Nagtaas kaagad ng kamay si Nadine. May alam ako. Aniya. Mabuti na lang, may mga kilala din pala ang dalaga sa lugar na iyon. Isa sa kanila ay si Mang Romy, anak ng isang albularyo. Yumao na ang kanyang ama, pero hindi pa din nawawala ang mga pangaral nito patungkol sa mga aswang. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa mga pangontra na pwedeng gamitin laban sa mga manananggal. Ayon sa matanda, minsan na pala nilang nakaengkwentro ang mga nasabing nilalang noong kabataan niya pa. Nakita niya kung papaano gumalaw ng mabilis ang kanyang ama, kung papaano ito pumatay ng aswang. Mga iho, matanong ko lang, bakit kailangan niyo manguha ng kawayang bagakay? Saan niyo ba gagamitin ang mga ito? Takang tanong ng lalaki. Nagkatinginan silang lahat, pero kalaunan ay napagpasyahan na di nilang sabihin ang totoo. Dalawa po kasi sa mga kaibigan namin ang palihim na nagpunta sa isla sa tapat. Ako naman po, alam ko na ang kwento sa islang iyon dati pa. Kaso, adventurous talaga ang dalawa naming kaibigan at mahilig sa mga delikado. Kaya, tumakas sila sa amin at hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Nag-aalalang wika ni Nadine na ikinatango naman ang matanda. Kung ganoon, kailangan nyo nga sumunod sa isla. Hindi ko kayo mapipigilan mga iho at iha. Pero, kailangan nyong tandaan na matinik na kalaban ang mga manananggal. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa inyo, lalo at teritoryo nila ang inyong pupuntahan. Hindi lamang kawayang bagakay ang kailangan nyo para magapi sila. Wika ng matanda. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Ano pong ibig nyo sabihin, Manong? Takang tanong naman ni Paul. Tumayo ang matanda at nagtungo sa isang kabinet na yari sa makapal na uri ng tabla. May kinuha itong kahon na may lamang supot na tela. Ano kaya yan? Bulong ni Todd kay Sheena. Naggibit balikat lamang ang dalaga. Halatang wala din itong alam tungkol sa mga pangontrang kagaya ng hawak ng lalaki. Binuksan ni Mang Romy ang tali ng supot sa kanilang harapan. Tumambad sa kanilang paningin ang napakaraming abo. Ano po yan? Hindi nakatiis na tanong ni Paul sa matanda. Ngumiti si Mang Romy. Ito ay ang mga naipong abo mula sa mga manananggal na natalo ng aking ama. Kailan lang nang matuklasan niya ang sikreto kung saan inatake sila ng mga manananggal at kinalaban ng aking ama. Sinubukan ito makipagtagisan ng lakas pero hindi na kinaya ng tatay ko. Kaya sinubukang isaboy ang abo sa mga manananggal na sinunog niya. Laking gulat ng aking ama nang makitang nasusunog din ang bawat parte ng katawan ng mga manananggal na natatamaan niya. Hanggang sa magawa niya nga itong talunin. Ang problema lang, napuruhan din si Itay. Kaya hindi na din niya kinaya at tuluyan siya pumanaw. Nalungkot sila sa ikinuwento ng matanda, pero naniniwala si Nadine na magagawa nilang labanan ang mga manananggal. Hindi man sila magaling sa pakikipaglaban, pero maparaan naman sila at madiskarte.
at alam nilang makakatulong sa kanila ng malaki ang mga abo na hawak ni Mang Romy. Kaagad na dumukot ng pera si Nadine sa bulsa. Alam ko pong hindi kayo nagpapabayad. Pero sana po, hayaan niyo ako makakuha ng abo na iyan. Kailangan po talaga namin iligtas ang aming mga kaibigan eh. Wika ni Nadine na ikinatango naman ng matanda. Naiintindihan ko kayo mga iha at iho. Huwag niyo nang ibigay sa akin ang perang iyan. Masaya naman ako na makatulong sa inyo. Nakangiting wika ng matanda. Inihatid pa sila sa dalampasigan kung saan naghihintay ang bangka na kanilang sasakyan. Suhestyon ko lang sa inyo na sa likurang bahagi kayo ng mga kakahuyan na iyan dumaan para hindi kayo makita kaagad ng mga manananggal. Mataas ang kanilang lipad at pwede kayong mapahamak. Wika nito sa kanila. Maraming salamat po Mang Romy. Tatanawin po naming malaking utang na loob ang tulong niyo sa amin. Maraming salamat po talaga. Wika ni Nadine. Ipagdarasal ko ang inyong ligtas na pagbabalik. Wika naman ni Mang Romy. Nang makasakay na nga sina Nadine at kanyang mga kaibigan sa bangka, ay inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Manananggal ang kanilang makakalaban at hindi sila dapat magpadai. Ilang minuto lang ang tinagal nila sa laot. Saglit pa, nasa dalampasigan na sila. Kalmadong bumaba sina Nadine at Sheena, habang nakaalalay naman sa kanila ang tatlong lalaki. Nilibot ng tingin ni Natod at June ang paligid. Sa aura pa lamang na sumasalubong sa kanila, batid na ng dalawa na may kakaibangang nangyayari sa islang iyon. Nalalanghap nila ang usok na mula sa mga nagsisilbing campfire mula sa gitnang bahagi ng isla. Guys, total mag-aalas 3 pa lang naman. Ipagpaliban na muna natin ang paghahanap kina Lori at Arnel. Kailangan muna natin magtago. Ipagdasal na lang natin na ligtas sila at nasa maayos na kalagayan. Wika ni Nadine. Samantala, sa kabilang bahagi, hingal kabayo naman sina Arnel at Lori matapos nilang takasan si Ana. Kailangan nilang mag-ingat. Hindi sila dapat basta-basta na nagtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga taong alam nilang hindi nila kilala. Sa dami ng mga nangyayaring hindi maganda sa kanila, malamang na kailangan na nga nilang magtanda. Teka, nawawala ang radyo ko. Sigaw ni Lori at sinubukang hanapin ang kanyang walkie-talkie pero wala na ito. Baka naiwan mo sa buhanginan kanina. Tara na! Wika ni Arnel. Nanlulumo si Lori. Ngayon, kailangan niya talagang mag-ingat at baka mapahamak niya ang kanyang sarili. Sayang naman. Ano na palang desisyon mo ngayon? Tanong niya sa binata. Halos mapatalon sila sa gulat nang marinig ang kampay ng pakpak sa bandang uluhan nila. Sigurado si Lori na pakpak iyon ng aswang. Kaya dahan-dahan silang tumingala. Ang nakakasindak na muka ni Ana kaagad ang bumungad sa kanila. Bakit niyo ako iniwan? Bago pa man sila nagpakawala ng malakas sa sigaw, naunahan na sila ni Ana sa pagtatakip ng kanilang bibig. Lintik, sinabi na nga huwag kayong maingay eh. Ano ba? Alam kong natatakot kayo sa akin. Pero sana isipin niyo, kung talagang masama akong aswang, sinaktan ko na sana kayo kanina pa. Hindi iyong kailangan niyo pang makipagtagisan ng bilis, kagaya ng ginagawa ng ibang biktima, para mas mapadali ang kanilang pagpapahuli. Nagkatinginan ang magkaibigan. May punto nga naman si Ana. Alam niyo, ipinakita ko lang sa inyo ang katotohanan sa lugar na pinuntahan niyo, para alam niyo kung gaano kalupit ang mga kalahi kong manananggal. Pero huwag niyo akong isali sa kanila. Pasalamat nga kayo. Wala pang nakakaalam na may kasama akong tao. Kapag nagkaganon, malilintikan na naman nila ako. Ilang beses na kasi ako may pinatakas dito. Kaya wala na silang tiwala sa akin. Malungkot na wika ng manananggal. Nagkatinginan naman sina Lori at Arnel. Mukha namang nagsasabi ng totoo ang aswang na si Ana. Bakas din ang lungkot sa mukha nito. Kaya alam nilang hindi ito nagdadrama lang. Pasensya na,
natakot lang din naman kami sa'yo. Sino ba naman ang mag-aakala na may totoong aswang kaming makakasama ngayon? Uwi ka pa ni Lori. Sumagot naman si Ana. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado ko naman ang sarili ko. Saka, kaming manananggal, hindi kami basta-basang nambibiktima na lang. Namimili din kami. Karamihan sa gusto namin ay iyong malalakas ang tibok ng puso. Yung tipong sasabog sa sobrang kaba. Paliwanag ni Ana. Nakiusap ang babaeng si Ana na hintayin nila saglit. Kaya nangako naman ang dalawa na makikinig sa kanya. Saglit na nawala ang aswang na si Ana dahil lumipad ito papalayo. Maya-maya pa, bumalik na ito sa kanila na buo na naman ang katawan. Hala, paano mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Lori. Sikreto ko na yun ng pagiging manananggal. Halina kayo, kailangan na natin makauwi sa bahay. Uwi ka ni Ana. Sigurado kang uuwi ka lang? Baka naman yan, may inihanda ka ng pinakuloang tubig sa kaldero roon para sa amin. Uwi ka ni Arnel na ikinangiwi naman ni Lori. Huwag naman sana, lalo na at talagang nagtiwala sila sa babae na hindi sila nito sasaktan. Umakyat sila sa burol at nilapitan ang isang may kalakihang bahay. Dito nila nakita ang napakagandang hardin na kahit kailan ay hindi nila nakita sa dalampasigan noong dumaong sila. Ang ganda naman dito, komento ni Lori na malungkot namang ikinatango ni Ana. Sa lahat ng lugar dito sa isla, ang lugar na ito na lang ang totoong hindi pa napagdadaanan ng mga pagpatay ng dating mga residente noong dumating ang mga manananggal dito. Bagamat naging saksi ito sa maraming kasamaan at kasakiman ng mga nasabing nilalang. Uwi ka ni Ana. Nilibot ni Lori ng tingin ang paligid. Mukhang tama nga ang babae sa sinasabi nito. Nagpatiuna si Ana sa pagpasok sa loob ng bahay. Tuloy kayo, ligtas kayo rito sa loob. Uwi ka niya. Pagkapasok nila sa loob, kaagad na may nasagap na kakaibang aura si Lori. Maliban kay Arnel, hindi alam ni Ana na may kakayahan si Lori na makaramdam kung may mga nagmumulto ba sa bahay o wala. Sa kasamaang palad, hindi niya lang ito basta nararamdaman ngayon. Nakikita niya rin. Teka, may kasama ka rito, Ana? Tanong niya. Umiling si Ana. Wala, mag-isa lang ako sa bahay na ito, Lori. Bakit mo naman nasabi? Itinuro ni Lori ang mga larawang nakasabit sa dingding. Sino sila? Nakikita ko sila ngayon sa paligid, palutang-lutang. Parang hindi rin sila makaalis sa lugar na ito. Wika niya, kaya nang makita ni Ana, ang tinuro niya ay napabuhanglit ito ng iyak. Sila ang mga magulang ko. Paano mo sila nakikita? Mapait na ngumiti si Lori. Alam niyang magugulat si Ana. Pero sinabi na lamang niya ang totoo. Huwag kang mabibigla, Ana. Pero may kakayahan kasi ako makakita ng mga multo. Pero sa halip na nakakadisgrasya, nakakatulong naman ito sa akin kahit papaano. Wika ni Lori na ikinatango kaagad ni Ana. Aniya, matagal na raw niya pinapangarap na makita ang kanyang mga yumaong magulang. Pero kahit kailan ay hindi naman talaga nangyari. Kwento ni Ana, biktima ng mga aswang noong araw ang nanay at tatay niya. Wala naman siyang ibang magawa dahil bata pa lamang siya noon. Kaya pati na ang pangyayanggaw ng mga mananakop sa kanya ay hindi niya napigilan. Magpahinga na muna kayo. May mga dilata akong itinabi sa kusina. Mga pagkain iyan noong mga taong unang naligaw dito bago kayo. Magkakasama sana kaming nagtatago dito. Kaso lang, nahuli ako ng mga manananggal na nagtatago ng tao. Kinuha nila ang mga taong tinulungan ko at ginawang pagkain. Napayuko pa si Ana matapos sabihin ang mga iyon. Mas lalo tuloy nakaramdam ng awa si Lori. Ngayong nakasama nila ng matagal ang babae, mas nakikilala nila ito ng lubusan. Ngayon niya nakikita na may kabutihan pa sa puso nito. Dahil kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ay tumutulong pa rin.
Humahangang tinapik ni Arnel ang balikat ni Ana. Huwag ka nang malungkot. Alam naman naming mabuti kang tao. Hindi kami naniniwalang kaya mo maging katulad ng mga kauri mo. Pero sana, kwentuhan mo naman kami kung paano ba nagsimula ang lahat rito. Aniya na ikinatitig ni Ana sa kawalan. Binalak na sana niyang magsalita. Kaso lang, nakarinig sila ng ugong ng mga pakpak na para bang papalapit sa kinaroroonan nila. Mga malalaking pakpak na nagbabadya ng panganib para sa kanilang tatlo. Minuestrahan sila ni Ana na huwag maingay. Saka maingat na itinuro ang isang karpet sa sahig. Nang hinawi ito ng dalaga, nagkatinginan sina Arnel at Lori. May nakita silang munting pinto noong buksan iyon ni Ana. Makikita ang isang lagusan. Kailangan niyo pumasok dyan. Gagawin ko ang lahat, manatili lang kayong ligtas. Magtiwala kayo sa akin. Wika ni Ana. Tumango naman ang dalawa at agarang nagtago. Saktong pagpasok nila sa taguan, bumukas ang pinto sa main door na ikinalunok naman ni Ana. Tumambad sa kanyang harapan ang isang babaeng matanda lang sa kanya ng ilang taon na hindi naman mahalata dahil nakakasindak na ang anyo nito. May malalaking nakakampay na pakpak at naglalaway. Kay likot ng mga mata nito na napatitig sa loob ng bahay. Hindi tuloy maiwasan ni Ana na mas lalong kabahan. Pasita, napagawi ka rito? Kabado niyang tanong. Tinignan siya ni Pasita. Kinaklaro kung may kakaiba ba sa kanya na kailangan itong ikaalarma. Parang may naririnig akong kausap ka, Ana. Sabihin mo nga sa akin, may tinatago ka na naman bang dayo sa bahay mo? Hanggang kailan ka ba magtatanda? Gusto mo ba talaga sa bawat galaw mo ay pinamamatyagan ka ng pinuno? Uwi ka nito na ikinailing naman kaagad ni Ana. Tahimik lang akong nananahan dito kahit ginawa niyong miserable ang buhay ko. Sana naman tigilan niyo ng panggugulo niyo sa akin. Wala naman kayong mapapala dahil wala akong tinatago. Tanggi ni Ana. Mas lalo siyang sinamaan ng tingin ni Pasita. Tinatansya kung may mali ba sa sinabi niya. Siguraduhin mo lang. Baka ang mga dayong iyan ang magpahamak sa iyo. Wika nito at muling lumipad papaalis. Nang mawala na sa paningin niya si Pasita, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Alam niyang matalas ang pakiramdam ng aswang na dati niyang kaibigan na simulat sa pool ay naging tapat na sa kanilang pinuno. Kaya kailangan niya mag-ingat at siguro pwede niyang gawa ng paraan na mapaalis ang dalawang dayo dahil ayaw niyang dumami pa ang biktima ng mga nag-aastang pinuno sa kanyang bayang Sinilangan. Dali-dali niyang sinara ang pinto. Pagkatapos kumatok siya sa sahig at muling binuksan ang munting taguan. Hindi kayo pwede magtagal sa islang ito. Malalaman nila na dito ko kayo tinago. Di bali na ako. Total, patapon naman na ang buhay ko. Pero kayo, hindi ko kayo kayang ipahamak. Kaya gagawa tayo ng paraan para makaalis kayo rito sa isla sa lalong madaling panahon. Nag-aalala niyang wika. Nagsitanguan na lamang sina Arnel at Lori. Ngayon lang nila napagtantong masyado palang delikado ang pinasok nilang problema. Samantala, mabalik sa kinaroroonan ni Nadine. Ito na ba ang isla? Bakit parang normal lang naman na tabing dagat? Pansin ni June habang nagpapahinga sila sa isang namataang kuweba sa tabing dagat. Medyo malamig pero may suot naman silang makakapal na jacket at pantalon. Kumpleto din sila sa mga kagamitan for emergency. Kaya kahit papaano, wala silang dapat ipag-alala. Guys, pwede nyo bang pakidefine kung ano ang malaking bagay na iyon na nakikita ko lumilipad sa ere? Kunot noong tanong ni Paul habang nakatingala sa langit. Napatanga sa kanya ang mga kaibigan at sinundan ng tingin ang tinuturo nito. Oh my God! Tao ba yan? Napapasinghap na wika ni Sheena habang hawak ang binoculars.
Mas nakikita niya ng malinaw ang pinagmamasdan ng mga kaibigan sa langit. Klarong-klaro niya ang bulto ng isang babaeng may pakpak at kaputol ng katawan lamang ang makikita. Ipinasa-pasa nila ang binoculars para lahat sila ay makita iyon. Sila ang mga manananggal. Wika ni Todd na ikinasinghap naman ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na may makita silang kakaibang nilalang sa ere. Kailangan na nating mahanap sina Arnel at Lori. Hindi pwedeng basta na lang silang nagpunta rito para magpakain sa mga aswang. Nag-aalalang wika ni Nadine. Ayaw niyang mapagalitan ng kanyang ama. Totoong pinayagan silang magpunta sa San Joaquin, pero hindi kasama doon ang magtungo sa ipinagbabawal na isla. Naiinis na kinuyumos ni Sheena ang hawak niyang bag. Minsan talaga, ang sarap magtakwil lang kaibigan, ano? Ilang beses na nilang ginawa ang ganito eh. Naaasar na ako. Kapag napahamak sila, kasalanan na nila iyon. Tapos tignan nyo, hinayaan nila tayo mag-alala ng husto sa kakahanap sa kanila. Paano na lang kung pati tayo madamay? Wika ng dalagang si Sheena. Iiling-iling naman na huminga ng malalim si Nadine. Wala na tayong magagawa. Kailangan natin silang iligtas. Parang hindi nyo naman kilala ang dalawang iyon. Kung sa atin din nangyari ang bagay na ito, alam kong hindi tayo hahayaan na lang ni na Arnel. Tutulungan din nila tayong iligtas. Wika ni Nadine. Pagsapit ng liwanag, naglaho na ang nakakatakot na aura ng buong isla. Naging payapa at tahimik na ang lahat. Ang tanging makikita ay ang malaparaisong baybayin na may tinatagong misteryo sa bawat paghampas ng alon. Inihanda na kaagad ng magkakaibigan ang kanilang mga dadalhin. Tinakpan din nila ang kanilang bangka at nagsimula sa pagpasok sa baryo. May mga bakas ng paa rito. Malamang kina Lori at Arnel ito. Wika ni June. Tumango naman si Todd. Ito ang sinundan nila hanggang sa may matanaw silang maliliit na kabahayan. Teka, tignan nyo. Ang bahay na iyon, no? May mga sinampay. Ha? Anong sinampay? Malabo na ba yung mata nyo? Mukhang balat ng tao yan eh. Sigaw ni Sheena, kaya sinaway naman sila kaagad ni Nadine. Gimbal na pinagmasdan ng magkakaibigan bawat bahay na kanilang nadadaanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga natuklasan. Nagkalat ang mga sinampay na bituka, laman at iba't ibang parte ng hiniwang laman ng tao. Diyos ko, ano bang klaseng lugar ito? Wika ni Nadine habang pinagmamasdan pa ang nilalangaw na putol na kamay na nakita nila sa daan. Sa isang maliit na eskinita na tila papunta sa kung saan, may napansin silang maliit at kulay itim na bagay. Sa tingin ni June ay isang maliit na radyo na pamilyar sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilang lapitan iyon at damputin. This is June! This is June! Sino ang nasa linya? Come in! Come in! Come in! Over! Aniya sa kahumagalpak ng tawa. Nanggigigil na sinaway naman siya ni Paul at binawi ang radyo. Kaso lang, narinig nilang may sumagot doon. June! Ikaw ba yan? Si Lori ito! Over! Wika ng nasa radyo. Kaya nagkatinginan silang lahat. Nag-unahan pa sila sa pagkuhang muli sa radyo at nag-agawan kung sino man ang sasagot. Ako na, para kasi kayong magpapatayan. Wika ni Nadine at inagaw ang radyo. Lori, my God, nasaan ba kayo? Kagabi pa namin kayo hinahanap. Nasaan ba si Arnel na mapingot ko ang isang yan? Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na huwag pupunta sa lugar na ito. Pero tigas ng ulo niya. Isinama ka pa. Bulyaw niya na ikinagulat naman ni Lori. Nang mga sandaling iyon ay kumakain sila ng isang latang beef loaf at tuna. Nakamasid lang si Ana at tinitingnan kung may mga tao ba sa labas. Nalinti ka na. Nadagdagan na naman kayo rito. Kailangan ng mahinto ito sa lalong madaling panahon. Bilisan niyo ang pagkain nang maihatid ko na kayo sa dalampasigan. Nag-aalalang wika ni Ana. Walang nagawa si Lori kundi ang tumango at ipaalam sa kanyang mga kaibigan
na huwag na silang aalis sa lugar na kinaroroonan nila at sila na lang ni Arnel ang bababa. Para magkaintindihan sila, ibinigay ni Lori ang radyo kay Arnel. Basta magtago kayo ng mabuti dyan ha. Ako na ang bahala kung paano kami makakarating dyan. Wika ni Arnel at sinang-ayuna naman kaagad ni Nadine. Sige, basta huwag kayong magtatagal ha. Kailangan bago magdilim, makaalis na tayo sa islang ito. Wika naman ni Nadine. Huminga siya ng malalim at hinarap ang kanyang mga kasama. Okay na, sila na lang daw ang bababa. Base sa naririnig kong boses nila, parang ligtas naman sila. Wika niya na ikinatango ng lahat. Tumango si June, Kinatod at Paul, saka nagpaalam na pupunta lang sa may batuhan. Saglit lang, iihi lang ako. Paalam niya sa katinanguan din ni Sheena. Napansin lang ng dalaga na parang hindi lang sila ang taong naroon, kaya naisip niyang sundan si June. Kaso lang, nang makarating siya sa pinuntahan ng binata ay wala na ito doon. Naiwan pa ang cellphone ng lalaki at bakas sa buhangin ang panlalaban nito na pwedeng naganap bago pa man niya ito maabutan. Nag-aalalang bumalik si Sheena sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Guys, may problema tayo. Aniya, nagtataka naman na napatingin sa kanya si Paul. Oh, ano naman yun? Nawawala si June. Hindi ko masabi kung may nangyari lang ba sa kanya o may kumuha talaga. Wika ng dalaga na napasinghap sa kanyang mga kaibigan. Ano na ngayon ang gagawin natin? Wika naman ni Todd. Nagsimula na din silang maging alerto sa paligid. Iniisip kung may iba pa bang makakapansin sa presensya nila sa lugar na iyon o wala na. Kailangan natin mag-ingat guys. Huwag tayo maghihiwalay. Kung hindi rin lang kailangan. Instruction pa ni Nadine. Samantala, papatanghali na nang magpasyang bumaba ng burol sina Ana, Lori at Arnel. Hindi sila kaagad nakaalis dahil namataan na naman ni Ana si Pasita na pasilip-silip sa kanyang bahay. Ayon nga sa dalaga, mukhang binabantayan ang bawat kilos niya, kaya hindi sila dapat magpakakampante at baka may binabalak ng masama ang mga ito laban sa kanila. Kapag sinabi kong magtago kayo, kailangan niyo magtago agad ha? Wika ni Ana na ikinatango naman ang dalawa. Ito kasi ang nangunguna sa pagbaba sa burol dahil mas kabisado nito ang daan. Sinadya nilang maging mabilis pero maingat. Ngunit sadyang may mga bagay talaga na mahirap itago. Lalo na at natunugan na nga sila ni Pasita sa kanilang binabalak. Nagulat na lamang sila nang mapansing nakaharang na si Pasita sa harapan ng kanilang daraanan. Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka na namang tao. Halos umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Pasita nang makita sila. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang makita ang pagkatakam sa mukha ng kaibigan na para bang matagal na panahon ang hindi nakakain ng karne ng tao. Ana naman! Tigilan mo na ang pagpapakatino mo! Hindi mo naman kailangan maging mabuting aswang! Isa kang alagad ng dilim! Ang kailangan lang, ipagkatiwala mo sa amin ang mga taong iyan ng mapakinabangan. Wika nito na ikinagalit ng husto ni Ana. Dumi pa siya sa gitna at ipinagtanggol ang kanyang mga bagong kaibigan. Hindi ako papayag na may biktimahin pa kayo. Tama na ang pagpatay niyo ng mga tao. Nakakasawa na. Sigaw niya na ikinahalakhak lang ni Pasita. Matapang ka na ngayon, Ana ah! Ano bang ipinangako sa iyo ng mga taong iyan at pinoprotektahan mo sila? Talagang lumalaki na yung ulo mo. Hindi ka na nakikinig sa akin. Mahabang wika ni Pasita. Bakit ako makikinig sa iyo? Alam ko namang masama ka. Angil ni Ana. Sa labis na pagkagulat, nagbago ng anyo si Pasita. Pero hindi ito kagaya ng anyo ng manananggal na nakita nila kagabi.
Naging isa itong normal na taong kawangis ng nanay ni Ana. Anak, hahayaan mo na lang ba na mapahamak ang sarili mo dahil lang sa kanila? Baka nakakalimutan mo, mga dayo din ang sumira sa buhay natin. Huwag mong hahayaang masayang ang pagsasakripisyo namin ng itay mo. Umiiyak na wika pa ng impostor na ikinaatras ni Ana. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Pasita na makapagbago ng anyo at gayahin ang anyo ng kanyang ina. Hinawakan naman ni Lori si Ana. Huwag kang maniniwala sa kanya. Ginagamit niya lang ang emosyon mo para makalimutan mo ang ipinangako mo sa amin. Kaya niya ginagamit ang itsura ng nanay mo. Wika niya, kaya napailing si Ana. Mas lalong nangalit ang kanyang mga bagang at sinamaan ng tingin si Pasita. Isa ka talagang lapastangan. Wala ka nang ibang ginawa kundi alokohin ako ng harap-harapan. Pues, hindi mo na yan magagawa ngayon sa akin. Sigaw niya at inatake niya na si Pasita. Saksi sina Arnel at Lori kung papaano makipaglaban si Ana sa kapwa niya aswang. Sa katunayan, nakikita nila ang marahas na paghingal ni Ana. Tanda na matindi talaga ang panggigigil nito. Kinalmot nito si Pasita at hinayaang mangudngod sa lupa. Ni hindi malang nang hinayang si Ana na mabasag ang mukha ni Pasita sa lakas ng pagkakapalo niya rito. Sinubukang manlaban ng mga aswang na kasama ng babae, pero naging handa din sina Arnel at Lori. May kanya-kanya silang dalang punyal na ginagamit nilang sandata sa laban kontra sa mga nilalang na balak hadlangan ang kanilang pagtakas. Akala nyo ba mapipigilan nyo kami? Pues, nagkakamali kayo. Angil niya sa kasinaksak ang isa sa mga naglalaway na anyong tao lang naman pero iba ang kulay ng mata. Nakakainis! Sana lang kasi nag-anyong manananggal na lamang ang mga ito para nasunog na sila sa init ng araw. Singhal naman ni Lori na ikinahalakhak ni Pasita na nagawa pang magsalita sa kabila ng pagkakaabala niya sa pakikipaglaban kay Ana. Mga tanga! Nagkakamali kayo ng kinalaban! Akala nyo, makakaalis pa kayo ng buhay sa islang ito? Nagkakamali kayo! Hindi na kayo makakaalis dito dahil magiging hapunan lang namin kayo! Angil nito, pero muling sinapok ni Ana ang mukha niya, kaya tuluyan ang nalagas ang mga ngipin ng babae. Ilan sa mga aswang na nagkataong mahina ng mga oras na iyon ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na makapanlaban. Mas ninais na lamang nilang maghanap ng tiyempo dahil naniniwala silang habang hinaharang nila ang mga ito ay siguradong aabutan sila ng dilim sa kakahanap ng paraan upang makaalis sa isla. Mabuti na lang at nagawang matalo ni Ana si Pasita. Hindi makapaniwala si Arnel na ang matatakuting manananggal na hayop lamang ang kinukonsumo ay kaya rin palang pumatay ng kapwa niya aswang sa isang iglap. Sindak naman na lumayo sa kanila ang mga kalahing aswang ni Ana. May kasabihan kasi sila na kung sino man sa mga kalahi nila ang kayang pumatay ng aswang ay may posibilidad na maging pinuno. Kung hindi man ay mas magiging makapangyarihan sa kasalukuyang namumuno. Sibat na tayo! Singhal ng mga kapwa aswang ni Ana na hindi na nga sila nag-aksaya ng panahon. Mabilis pa sa alas 4 nagsikaripas ng takbo hanggang sa hindi na nga sila maabot ng tingin. Kaagad namang inilalayan ni Arnel si Ana, pero huli na nang mapagtanto nilang sugatan din pala ito at malubha na ang lagay. Mukhang hindi ko na kayo masasamahan pa papunta sa tabing dagat. Hindi na ako magtatagal. Wika ni Ana na ikinaiyak naman ni Lori. Sa maikling panahon na nakasama nila ang kawawang manananggal, napatunayan nilang hindi ito kasing sama ng mga kalahi niya. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagkalungkot. Pero hindi ka namin pwede iwanan dito. Pakasaktan ka ng mga kalahi mo. Wika ni Arnel na ikinailing ni Ana. Sa katunayan, ngumiti pa ang babae at may hinugot na pangil mula sa kanyang bibig.
Napasigaw si Ana sa sakit, pero kahit nanghihina, ay ibinigay niya pa din ang bagay na iyon sa binata. Itago mo ito, Arnel. Iyan ang magsisilbing mutya na puprotekta sa inyo mula sa kapwa ko manananggal. Nagawa ko silang patayin, kaya katatakutan na nila ako. Pero hindi ko naman aabusuhin ang taglay na kapangyarihan na pwede kong makuha mula sa ibang aswang na pinatay ko. Mas mamatamisin ko pa na lumisan sa mundo kaysa maging kasing sama ng kagaya nila. Paliwanag ni Ana, kaya ginagap ni Lori ang mga kamay nito. Tinanggap naman ni Arnel ang pangil at ibinulsa. Ngayon ka lang namin naging kaibigan, pero napakabuti mo. Hindi namin alam kung paano ko magagantihan sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Wika pa ng dalagang si Lori, kaya ngumiti naman si Ana. Manatili kayong buhay at umalis sa islang ito. Sa ganoong paraan, makakaganti na kayo sa akin dahil hindi na sayang ang pagsasakripisyo ko para sa inyo. Wika ni Ana at hindi nga nagtagal, bumagsak ang katawan nito sa tabi naman ng bangkay ni Pasita. Dahil mataas ang sikat ng araw at natanggal na ang proteksyon ng pangil ni Ana, nagawa siyang masunog ng init ng araw at tuluyan ang naglagablab hanggang sa maging abo, na labis namang ikinalungkot ni na Lori at Arnel. Hindi naman hinayaan ni Lori na mawala ang alaala ng kanyang bagong kaibigan, kaya dumakot siya ng abo nito at inilagay sa isang maliit na lalagyanan, saka nagpa siyang umalis na. Bandang 3:00 ng hapon nang magkita-kita ang magkakaibigan, abot-abot ang paghingi ng pasensya ni na Lori at Arnel dahil sa ginawa nilang pag-alis nang hindi nagpapaalam. Naintindihan naman sila ng mga kaibigan. Nagyakapan pa nga sila at nagpasalamat dahil nakabalik ng ligtas ang dalawa. Kaso guys, may problema tayo, wika ni Paul. Nagtataka naman na napatingin sina Lori at Arnel sa kanyang mga kaibigan. Ha? Ano yun? Si Jun, nawawala. Hula namin, kinuha siya ng mga aswang. Nag-aalalang wika ni Sheena. Namamaga na pala ang mga mata nito sa kakaiyak. Nagkatinginan ang dalawa. Malakas ang pakiramdam ko. Nasa may bulwagan dinala si Jun. Saad ni Lori. Tumango naman si Arnel. Tama ka, baka gumaganti sila dahil napatay ni Ana ang kanilang matatapat na kalahing mga manananggal. Aniya, ikinuwento nila ang tungkol sa namayapang aswang. Kay buti naman pala ni Ana, isinakripisyo niya ang buhay niya para sa ating lahat. Nahihiyang wika ni Nadine. Kung ganun, huwag nating sayangin ang sakripisyo niya. Puntahan na natin si Jun at iligtas. Aya ni Paul na sinang-ayunan naman ng lahat at nagsagawa ng plano. Bandang 6:00 ng gabi, nagdesisyong kumilos ang magkakaibigan. May kanya-kanya silang dalang pangontra. May mga punyal, buntot pagi, sibat na yari sa kawayang bagakay. At ang pinakamatindi nilang sandata ay ang abo ng mga manananggal. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Susugurin natin sila. Hindi man natin sila matalo, pero sisiguraduhin nating magagawa natin silang saktan at makahanap ng pagkakataon para tumakas. Instruksyon ni Arnel. Napapabilib na hinarap ni Lori si Arnel. Nagulat ang binata nang bigla siyang hinalikan ng dalaga sa pisngi. Sobrang proud ako sa iyo. Wika nito na ikinakislap ng mga mata ni Arnel. Ang totoo niyan, matagal niya na rin gusto ang dalaga. Pero dahil nga sa magbabarkada sila, iniwasan niyang magkaroon ng kahit katiting na tsansa na ipakita ang kanyang pagmamahal rito sa takot na baka iwasan na siya nito. Salamat, tipid niyang wika. Nahihiyang ngumiti si Lori. Maya-maya lang ay tinawag na sila ni Nadine. Nahanap na ni Todd kung nasaan si Jun. Nasa bulwagan daw siya, nakagapos. Kaso nga lang, mahihirapan tayong lumapit sa kanya. Imporma ni Nadine. Tumango sila at nagsalita naman kaagad si Arnel.
Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Wika niya na ikinatitig sa kanya ng mga kaibigan. Seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Nadine. Oo naman, magagawa ko silang sugurin. Hindi man natin matalo ang lahat, pero dapat magawa natin makatakas. Wika ni Arnel. Sinimula nilang palibutan ang paligid ng bulwagan. May mga nakikita na silang tao sa loob. Mga residente na sa tingin nila ay matagal nang nananahan doon. Pero mistulang mga taong grasa. Magulo ang buhok at tila bahay sa kung anong nalalanghap na gamot na alam nilang wala naman talaga. Ano bang ginagawa nila? Tanong ni Sheena habang hawak ang kanyang pangontra na buntot pagi. Nagpapahid sila ng langis. Pansin naman ni Nadine. Totoo naman ang sinabi ng dalaga. Nakita niya ang ilang tao, lalo na ang mga kababaihan, na may ibinubuhos na kung anong likido sa kanilang kamay at ipinapahid sa katawan. Sa katunayan, nalalanghap nila ang mga iyon mula sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman naghanda na ang magkakaibigan. Sina Todd at Paul ang nakaabang malapit sa pinagtalian nang walang malay na si June. Sina Sheena at Nadine naman ang umalis para maghintay sa dalampasigan. Sina Lori at Arnel naman ang susugod at gagawa ng gulo para mailigtas ni Paul at Todd si June. Ano, handa ka na? Seryosong tanong ni Arnel kay Lori. Tumango naman ang dalaga habang hawak ang balisong. Oo, nakahanda na ako. Gagawin ko ito para sa alaala ni Ana. Ngumiti din si Lori at pinagmasdan si Arnel habang hawak ang pangil ng manananggal. Para sa alaala ni Ana. Wika naman ni Arnel. Naging buo ang loob nila nang makitang nakahilera sa gilid ng malawak na bulwagan ang mga kababaihan. Ilan sa kanila ay nagdidilaan, nagtutulungan sa paghubad ng kani-kanilang saplot. Halos mailang na nga si Lori dahil nakikita niya ang kahubdan ng mga ito. Kadiri pala ang mga aswang na ito. Talagang gagawin ng lahat para makapambiktima. Wika ni Lori. Tahimik silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni June. May 3 bantay na aswang na kailangan nilang pabagsakin. Gamit ang kanilang lakas at kakayahan, nagawa nilang kalabanin ang mga ito. Naunang sumugod si Arnel. Hinagupit niya ang aswang na nakalaban hanggang sa manghina ito at hindi na makabangon pa. Ganon din ang ginawa ni Lori. Inararo niya ng saksak at pagwasiwas ng patalim ang kanyang nakasagupang aswang. Knockout ang isa pero sugatan. Ang ikatlong aswang na sa kasamaang palad ay nagawa pang makatakas. Nalinti ka na! Mukhang kailangan natin habulin ang aswang na iyon! Sigaw ni Lori. Nagsisimula na silang makaagaw ng pansin. Lalo na yung ibang aswang na nakasama ni Pasita kanina. Nangangalit ang mga bagang na nagbago ito ng anyo at hinati ang katawan sa may bewang. Pinalipad ang kalahati at inatake sina Paul at Todd na nagulat sa paglitaw ng mga nilalang. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa hawak mong sibat na iyan? Kutya ng manananggal nang subukan ni Paul na tusukin ang katawan ng isang babaeng manananggal. Siya ang umatake sa nilalang, samantala si Todd naman ang gumigising kay June habang tinatanggal ang gapos nito. June, pare, gumising ka na! Langya naman tol, gumising ka na dyan. Hindi ito oras ng siesta para matulog ka ng mahaba. Natataranta ng wika ni Todd. Mabuti na lang, nagising na si June at nakausap naman ng mabuti. Hindi na raw niya maalala ang nangyari matapos niya magpaalam na umihi. Ngayon na lang daw kasi siya ulit nagising. Inalalayan siya ni Todd. Siya namang paglapit ni Paul, nabasa ng dugo ang damit. Pagkatapos niya makipaglaban sa aswang, dahil sa labis na bangis, ay dinaan niya na sa bayolenteng pagpatay. Ayos ka lang paring June? Wika ni Paul. Oo, ayos lang ako. Maraming salamat sa inyo pare. Aniya, humahangos naman na lumapit si Lori. Ayos na ba kayo? Kailangan na natin umalis.
Narinig ko mula sa manananggal na si June pala ang balak nilang ipakatay sa berdugong aswang para ipaligo ang dugo nito. Nang sa gayon ay muli raw silang bumata. Imporma ni Lori. Nanginig sa takot si June. Wala siyang balak na magpakatay na lang sa mga aswang na wala ng ibang ginawa kundi ang maging salot sa lipunan. Hindi ako papayag na maging alay nila. Kailangan na natin umalis. Baka mapahamak pa tayo rito. Sigaw niya at nagsitakbuhan na sila. Sa pagkakataong iyon, nagkita-kita na sina Paul, Todd, June, Arnel at Lori. Magkakasama silang tumakas papunta sa tabing dagat kung saan naghihintay sina Sheena at Nadine. "Bilisan nyo!" Sigaw ni June na natataranta pang dumakot ng buhangin, sabay-saboy sa manananggal na humahabol sa kanya. Nataranta silang lahat nang makita ang mga aswang na kanya-kanya din ang paghabol sa kanila. "Ano nang gagawin natin?" Hintakot na tanong ni Nadine at napayakap siya kay Paul. "Huwag kang matakot, babe. Ipagtatanggol kita laban sa mga yan." Sa pagkakataong iyon ay ginamit na ni Paul ang kanyang kaunting kaalaman sa pakikipaglaban. Nagawa niyang sipain ang manananggal na balak sanang dagitin si Nadine pataas sa ere. "Huwag na huwag mo lalapitan ang girlfriend ko! Halimaw ka!" Asik niya at tinalunan ang aswang na pabalik-balik pa din sa kanilang kinaroroonan. Sa totoo lang, napapasigaw na si Nadine sa takot pero pilit niyang pinangingibabaw ang tapang at galit. Dahilan para magawa niyang makipagtulungan kay Paul na hilahin ang manananggal na umaatake sa kanila. Pagkabagsak ng isang manananggal, kinumbabawan ito ni Nadine at sinambunutan. Halos kalbuhin niya ito sa labis na galit habang pinagsalit-salit naman ni Paul ang pagsuntok at pagsipa sa aswang na iyon. Sina Todd naman at June ay gamit ang abo ng mga aswang para matalo nila ang ilan pa sa mga manananggal na nagbabalak lumapit sa kanila. Hindi nila maiwasang mamangha kay Arnel nang makita nilang tila ba hindi man lang ito kayang talunin ng mga manananggal. Nagagawa din itong tumalo ng pagkataas-taas na para bang may taglay na pambihirang kakayahan. "Paano niya nagagawa iyan?" Hindi makapaniwalang tanong ni Paul habang nakatingin kay Arnel. Hinawakan naman siya ni Lori sa braso. "Hayaan mo na siya, hindi yan mapapahamak. May hawak siyang agimat na magpuprotekta sa kanya laban sa mga aswang na yan." Wika ni Lori na nagpatango kay Paul. Natalo na lang nila ang ibang manananggal ay alam naman nila na hindi nila ito masasakop lahat dahil may mga paparating pa. Kaya nang makita na nilang papalapit sa kanila ang ilan ay kailangan na nilang tumakas. "Sumakay na kayo sa bangka! Bilis!" Sigaw pa ni Nadine. Nagsisunura naman ang iba maliban kay Arnel. Sumigaw ang binata at sinabing mauna na sila pero hindi pumayag si Lori. "Kayo na ang mauna, hindi ko pwedeng iwanan si Arnel." Aniya na ikinatanggi ng mga kaibigan. "Nahihibang ka na ba, Lori? Mamamatay ka lang dito." Singhal naman ni Sheena. "Wala akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay matulungan si Arnel. Kaya hayaan niyo na kami. Sige na, umalis na kayo." Sigaw ng babae. Naisip ni na June na walang mangyayari kung magmamatigas pa sila. Kaya minabuti na nilang umalis na lamang habang pinaglalaanan ng mga manananggal ng oras si Arnel na makasagupa. Naiiyak na ibinigay naman ni Nadine ang abo ng manananggal. "Gamitin niyo ito para manatili kayong ligtas. Magpapaabot kami ng tulong. May papabalikin kami rito kapag nakarating kami doon agad." Wika niya at nagyakapan silang dalawa. Nagpaalamanan na ang mga magkakaibigan. Saka tinatagan ni Lori ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng pabayaan na lamang si Arnel, ang lalaking pinakamamahal niya. Nakita niya kung papaano hayok na napangisi ang mga aswang habang kanya-kanya sa pagkakahati ang kanilang katawan. Gustong mandiri ni Lori habang pinagmamasdan ang mga bituka ng bawat isa na nakalambitin sa kaputol nilang katawan na animoy gumagalaw-galaw na din. "Gutom na ako!"
Akin na yung puso mo! Sigaw ng isa sa kanila at matalim ang tingin na nakaumang ang mga kuko sa kanya. Napangisi si Lori. Baliw ka ba? Paano hindi ka magugutom? Ipinutol mo yung katawan mo. Malamang talagang tatapon at masasayang ng ang kinakain mo. Sigaw niya at tinakbo ang kaputol na katawan ng aswang. Walang ideya ang manananggal kung saan siya pupunta. Pero nang makita nitong papalapit siya sa kaputol nitong katawan na nakakubli sa may likod ng puno, ay nataranta ang manananggal. Anong gagawin mo? Huwag kang pupunta dyan! Sigaw ng manananggal na ikinahalakak ni Lori. Ah, ito ba? Gagawan ko ng paraan para hindi ka na makabalik pa sa katawan mo. Singhal niya at walang babala na ibinuhos ang hawak na supot sa kalahating katawan na nasa lupa. Napasigaw ang manananggal nang makaramdam ng hapdi sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nagliyab na ang kaputol ng katawan nito at nagkikisay na bumagsak sa lupa. Ganon din ang pinagagawa niya sa iba pang mga nagkalat na kaputol na katawan sa iba't ibang dako ng dalampasigan. Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang sunugin ako! Hindi ka isang albularyo! Sigaw ng manananggal na ikinangiti ni Lori. Tama ka, hindi nga ako albularyo. Pero nabubuhay ako para tugisin ang mga kagaya nyo. Sigaw ni Lori at kaagad nang tinapos ang buhay ng manananggal. Ganon din ang ginawa ni Arnel. Binalibag niya ang manananggal na umatake sa kanya. Kaagad na tumilapon ang aswang sa lakas ng impact ng pagkakabagsak nito. Pero dahil buhay pa ang aswang, kaya hindi ito tinigilan ni Arnel. Sinugod niya ulit ang nilalang at ginawaran ng malalakas na suntok. Galit na hinarap siya ng manananggal. Malakas ka lang dahil ginawa mong mutya ang pangil ni Ana. Singhal nito. Tama ka, naging mutya ko nga ang pangil niya. Pero hindi ako papayag. Nahayaan na lang kayo sa mga masasama niyong gawain. Kailangan matapos na ang paghahasik niyo ng lagim. Inatake ni Arnel ang manananggal at hindi na hinayaan pang makatakas. Tila sila mga hayop na nagsasabong habang naggugulong-gulong sa lupa. Kalmot dito, tadyak roon at tilapon. Walang nais magpasensya at walang nais na umatras. Lahat ay nakahandang dumanak ang dugo sa lugar na isinumpa. Hindi ako kailanman magpapatalo sa mga aswang na kagaya nyo! Singhal ni Arnel at binigwasan ang isa sa dalawang manananggal na muling umatake sa kanya. Pagkatilapo ng isa ay ang ikalawa naman ang nilapitan niya at balak na sanang sagupain. Pero nagulat ang binata nang bago pa man niya malapitan ang manananggal ay basta na lang itong nagliyab. Napangisi siya nang mapansin si Lori na nag-thumbs up sa kanya. Hindi na din nakialam sa laban ang dalaga dahil mas abala ito sa paghahanap ng iba pang katawan ng manananggal na umatake sa kanila. Nakita niya binubuhusan ni Lori ng abo ang bawat kaputol na katawan na makita nito sa paligid, kaya tinanguan niya ito. Magandang ideya naman ang naisip ni Lori. Sa pamamaraang iyon, hindi na makakabalik pa sa kanilang mga anyo ang manananggal at pwede pa silang masunog kapag naarawan. Nilibot niya ang paligid at natanaw ang papasikat na araw sa karagatan. Malapit nang mag-umaga at ang mga nagbalak na lumapit na mga residente na ginusto pa sanang tugisin sila ay hindi na tumuloy. Nahintakutan sila sa maaaring sapitin nila kapag kinalaban nila ang taong may hawak ng mutya na kasing lakas ng meron sila. Umalis na kayo habang maliwanag pa dahil hindi namin maipapangako na mabubuhay pa kayo mamaya kapag sumapit na naman ang gabi at naririto pa kayo. Sa amin ang islang ito at walang sino man ang may karapatang agawin ito sa amin. Singhal lang tumatayong pinuno ng mga aswang. Nagsiangilan ang mga manananggal na para bang tinataboy sila. Kaya sinamantala na nina Lori at Arnel ang pagkakataon. Umatras na nga sila. Magkahawak ang kamay na tinungo ang kanilang bangka at itinulak na ito sa tubig.
Ilang sandali pa ay nagawa na nilang pumalaot palayo sa islang minsan ang pinag-interesan nila para maging parte ng kanilang bangungot. Nag-aalalang palakad-lakad sa tabi ng dagat si Nadine. Hindi pa din nila nakikita sina Lori at Arnel, ni walang palatandaan kung nakaligtas ba ito. Sinubukan nilang radyuhan si Lori pero wala nang sumasagot. Ano na kayang nangyayari sa kanila? Maiiyak niyang wika. Kapatid na ang turing niya sa kanyang mga kaibigan at hindi niya mapapatawad ang sarili sakali mang may mangyaring masama sa kahit isa sa kanila. Babe, please, kumalma ka. Magtiwala lang tayo. Malay natin, paparating na sila. Saad ni Paul. Babe, it's been an hour since umalis tayo sa dalampasigan sa kabilang isla. Anong malay natin kung kailangan na pala nila ng tulong? Gosh, this is my fault. Sana hindi ko na lang kayo dinala rito. Aniya at nanginginig na umiyak. Malungkot naman na niyakap ni Paul ang kanyang nobya. Ni hindi sila makaramdam ng lamig sa kabila ng malakas na ihip ng hangin. Wala naman tayong dapat ipag-alala sa mga kaibigan natin na din. Mukhang nakaligtas sila. Untag naman ni Sheena kasama sina June at Todd. Gayon na lang ang pagliwanag ng mukha ni Nadine. Natatanaw nila ang bangka sakay sina Lori at Arnel na papalapit. Nang dumaong na nga ang bangka ng mga ito, tila sila mga bata na ilang taong hindi nagkita. Masayang nagyakapan at nag-iyakan. Akala ko, hindi ko na kayo makikita pang muli. At tungal ni Nadine, nagkangitian naman sina Lori at Arnel. Hindi mangyayari yun. Kaya namin silang labanan. At mula ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagtugi sa mga ganong uri ng nilalang sa bawat lugar na mapupuntahan natin na may nanggagambala. Hindi natin sasayangin kung ano mang natutunan natin sa islang iyon at ang sakripisyo ni Ana. Wika pa ni Arnel. Muli nilang pinuntahan ang bahay ni Mang Romy at nagpasalamat sa ipinadala nitong sandata at itinurong mga pangontra. Magmula sa araw na iyon ay naging bukas na ang isipan nilang lahat sa mga ganoong nilalang at hindi na pumupunta sa isang lugar nang hindi kumpleto ang dalang armas na panlaban sa mga aswang. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga katribo ha. Naway inyo rin pong pasyalan ang iba pa nating upload rito. Marami po tayong kwentong aswang na ina-upload palagi dito. At sana mag-iwan rin kayo ng kahit maiksing komento para alam kong napadaan din kayo dito sa ating munting channel. Maraming salamat po uli ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.